Pagdating, sinabi ni Hassoumi Rijui sa hari na hindi na kailangang maging formal at para magpasalamat, pinaupo sila ng hari. Umupo sila sa paligid ng isang mesa sa harap ng hari. Sinabi ng hari, una sa lahat, nais niyang magpasalamat sa kanila sa pagligtas sa kanya at sa kanyang bansa. Sinabi ng hari na iniisip niya kung anong gantimpala ang dapat ibigay sa kanila. Bilang kapalit, hiniling ng hari sa kanila na sabihin sa kanya kung may gusto sila upang maibigay niya ang kanilang pagnanais. Sabi ni Feria sa kamahalan, huwag na itong banggitin. Ginagampanan lang daw niya ang tungkulin ng isang kabalyero. Ang sabi ng hari, pagkatapos ay ibibigay niya ang lupain na nakatalaga sa konti. Sinabi niya na sa kalaunan naman ang lupain ay magiging kanya pa rin. Sinabi ni Faria na magiging karangalan niya na tanggapin ang regalong yun mula sa kanya. Sinabi niya na matutuwa ang kanyang ama na marinig ito. Ngayon ay tinitingnan ng hari si Hassoumi Rijui. Sabi niya, paano siya? Tinanong niya kung ano ang gusto niya sa hari. Sinabi ni Hassoumi Rijui na hindi niya gusto ang anumang partikular na bagay. Sinabi niya na ginawa lang niya ang mahalaga sa kurso ng misyon. Sinabi niya na hindi niya kailangan ng anumang kabayaran. Sinabi ni Faria kay Hassoumi Rijui na hindi angkop ang paraan ng pakikipag-usap niya sa hari. Tumawa ang hari at sinabing umupo ka lang. Sabi niya wala siyang pakialam. Sinabi ng hari na isang bagay na hindi maiisip na pabayaan ng isang tao na walang gantimpala na nagligtas sa bansa. Tanong muli ng hari sa kanya. Sinabi ng hari na maaari niyang hilingin ang anumang bagay. Tinatanong niya kung ano ang gusto niyang magkaroon. Nag-isip siya sandali. Pagkatapos ay tinanong niya ang hari kung makakakuha siya ng isang karawahe para madaling mapuntahan ang Phantasm Sword na tiyak na mahirap maglakbay kasama nito. Sinabi ng hari na kung ganoon, nasa kanya ang mga bagay na kailangan niya. Hiniling ng hari sa kanyang lingkod na dalhin ang kahon ng item. Napatalon si Feria sa kanyang upuan nang marinig ang pangalang item. Tiningnan siya ni Baksam Ridoy at tinanong siya kung ano ang kahon ng item. Sinabi niya sa kanya na ito ay isang ranggo na mahiwagang tool. Sinabi niya sa kanya na iilan lamang ang mga item na may mga kakayahan sa inventaryo at karamihan sa mga ito ay pag-aari ng mga bansa at guild. Mukhang excited siya. Hiniling sa kanya ni Hassoumi Rijui na huminahon. Inilapag ng lalaki ang isang kahon sa mesa. Tinanong ni Hassoumi Rijui si Ferrer kung ito ang kahon ng item. Hiniling niya sa kanya na ilagay ito sa kanyang bulsa at subukang iabot ang kanyang kanang kamay. Ginagawa niya, gaya ng ipinagagawa nito sa kanya. Pagkatapos ay iniabot niya ang kanyang kamay at tinanong siya kung hinihiling niya sa kanya na gawin ito ng ganoon. Sinabi sa kanya ni Feria na ito ay isang mahiwagang tool na nagbibigay daan sa mga user nito na gumamit ng dagdag na espasyo para maglagay ng mga bagay. Sinabi niya sa kanya na automatiko nitong aayusin ang mga bagay at maaari niyang dalhin ang mga ito kahit kailan at saan man niya gustong gamitin ang mga ito. Sinabi ni Hassoumi Rijui na ito ay magiging napakakombinyente. Nagpasalamat siya sa hari sa pagbibigay sa kanya ng ganoong mahalagang gantimpala. Sinabi ng hari na ito ay isang bagay na nakalagay sa treasure vault. Hiniling sa kanya ng hari na gamitin ito ng mas mabuti. Tinanong siya ng hari kung ano ang kanyang gagawin mula ngayon sina Feria at Hassoumi Rijui. Tumingin sa isa't isa. Pagkatapos ay tumugon si Feria na mararating na nila ang pinakamalapit na mythic rank dungeon. Mula rito, sinabi niya sa hari na ngayon ay susubukan nilang lupigin ang higanteng piitan ng Diyos. Iginalaw ng hari ang kanyang ulo at sinabing, "Oh, ang isa na matatagpuan sa nayo ng duwende." Sinabi niya na ang higanteng Diyos na si Grendel ang namamahala sa piitan na yun. Pinuprotektahan niya ang banal na kayamanan ng banal na tubig ng angkan sa loob ng pangalawang mythical rank dungeon. Tinawag ng hari si Sasha, ang babaeng duwende. Tumugon siya sa tawag ng hari. Inutusan siya ng hari na samahan sila sa Giant Kid Dungeon. Hinihiling niya sa kanya na kumilos bilang kanilang gabay. Sinabi ng hari kay Sasha na tiyak na pagod siya pagkatapos ng kanilang mahabang misyon. Sinabi ng hari sa kanya na dapat siyang gumugol ng ilang oras sa kanyang sariling bayan at magsaya doon. Sinabi niya na dapat niyang pahirapan ang sarili. Yumuko si Sasha sa harap ng hari at nagpasalamat sa kanya. Tumingin siya kina Feria at Hassoumi Rijui at sinabing gagabayan niya sila sa piitan ng Giant God. Sabi ni Hassoumi Rijui, maganda yan. Ipaubaya nila ito sa kanya. Sinabi ni Feria na salamat sa kanya ng maaga. Umalis sila ng palasyo. Sinimulan nila ang kanilang paglalakbay patungo sa higanteng God Mythic Rank Dungeon sa isang cartridge na hinayla ng mga dragon. Tinanong ni Feria si Sasha kung ano ang kanyang bayan. Sinabi niya na mayroong isang buong pulutong ng berde.
Ang sabi niya, marami rin ang mga hayop. Sinabi niya na ito ay kahanga-hanga. Dagdag niya, inaasahan niya ito. Hinarap ni Hasumi Rigui si Sasha at tinanong kung may maitatanong siya sa kanya. Sabi ni Sasha, sige lang. Tinanong niya siya, ano ang duwende? Sinabi ni Nick na ipapaliwanag niya ang isang bagay na tulad ng nakita niya sa mga video game. Nairita si Hasumi Rigui nang marinig ang kanyang boses. Sinabi niya sa kanya na wala siyang alam tungkol sa ganitong uri ng mga bagay. Iniisip niya, bakit ang ingay niya? Sinabi ni Feria kay Hasumi Rigui na ang mga duwende ay mga nilalang na may mahabang buhay at matulis na tainga. Sinabi sa kanya ni Sasha na ang mga duwende ay magaling sa magic at archery. Sinabi sa kanya ni Feria na ang mga duwende ay nakatira sa kagubatan, nakikinig si Hasumi sa mga detalye ng buong atensyon. Pagkatapos ay isa-isa, lalabas ang kanilang mga status window at ipinapakita ang kanilang mga kasanayan at titulo sa antas ng lahi. Gayunpaman, pagdating sa Nyx, ang status na windows ay nagpapakita lamang ng kanyang pangalan at lahi. Nalulungkot siya dahil dito. Nagtatanong siya kung bakit laging ganito ang nangyayari sa kanya. Nagtatanong siya kung bakit siya ginaganyan. Ang Dragon God Dungeon Arc ay natapos na. Nagsisimula ang ikalawang arco, lumipat ang eksena sa nayon ng mga duwende. Ito ay nasa isang luntiang kagubatan. Makikita ang mga duwende na naghahanda ng kanilang mga sandata. Biglang napansin nila ang isang umbok na tumataas mula sa lupa pataas. Ang bagay na yon ay tila hindi maliwanag sa likod ng mga puno. Isang malaking nilalang ang lumitaw sa lupa. Ang alikabok at mga piraso ng bato ay makikita na nakakalat sa hangin. Tinitingnan ng mga duwende ang bagay at sumisigaw na ito ang higanteng Diyos. Sigaw nila, ginaisang ng higanteng Diyos ang kakilakilabot na mukhang higanti. Ang Diyos ay umuungal sa kanyang nagniningas na bibig, ang awakened giant God ay lumilikha ng kaguluhan sa nayon. Ang mga duwende ay tumakbo at sumisigaw upang iligtas ang kanilang buhay. Mukhang maliit sila sa harap ng higanteng Diyos. Ipinatong ng higanteng Diyos ang kanyang paa sa lupa at nagdulot ng matinding bitak. Ang kanyang presensya ay tila mapanira sa nayon at dinudurog niya ang mga bagay at lahat sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang kanyang presensya ay tila isang spiral na bumalat sa lahat sa daan. Narating ni Faria, Hasumi Rigui at Sasha ang kagubatan kung saan naroon ang nayon ng elves. Ginagabayan sila sa location ni Sasha tungkol sa daraanan. Sa pagtingin ni Feria sa paligid at sinabing ito ay isang magandang lugar. Para siyang natulala sa ganda ng kalikasan. Sinabi ni Hasumi Rigui na sumasang-ayon siya sa kanya tungkol doon. Tumingin-tingin din siya sa paligid para makita ang kagandahan ng mga halaman. Sinabi niya na inabot sila ng kalahating buwan bago makarating sa lugar sa pamamagitan ng pagpapalit ng chain ng iba't ibang karwahe. Sa palagay niya, kung nawalan sila ng mga magagamit na sasakyan, mas matagal pa bago makarating sa lugar na iyon. Tapos sabi niya kahit ngayon medyo nakakadismaya na umabot ng napakaraming araw bago makarating doon. Tinanong siya ni Faria kung ayos na ba ang lahat para makita siyang natulala sa kanyang iniisip. Walang sinagot si Hasumi Rigui, ngunit siya ay okay lang. Nagtatanong siya kung ang mga bagay tulad ng teleportation formation. Kaya bakit hindi nila magagamit ang mga ito sa paglalakbay mula sa isang lugar patungo sa isa pa? Patuloy silang naglalakad patungo sa nayon. Sinabi sa kanya ni Feria na ang magic formation ay nangangailangan ng napakaraming magic. Sabi niya, kaya naman mahirap gamitin ang mga ito sa paglalakbay. Mukhang natuwa siya sa mga tanong niya. Sinabi ni Hasumi Rigui na nakuha niya ang kanyang punto. Sabi ni Sasha ngayon ay nakikita na ang nayon. Sinabi sa kanila ni Sasha na yun ang kanilang kabisera ng lungsod. Tumingin sila dito ay isang magandang lungsod sa isang napakalaking puno. Sinabi niya sa kanila na ito ang espiritong Tree City. Nagsisimula silang maglakad paitaas na pagod, sabi niya, bagaman, nakikita nila ito. Kailangan pa rin nilang maglakad ng malayo, basang-basa sa pawis. Sabi niya, medyo matarik ang landas. Lumingon sa likod si Sasha at tinanong siya kung gusto niyang magpahinga ng kaunti para makapagpahinga. Tugon si Feria na hindi na alam niyang ayos lang siya. Nagsimula silang maglakad muli at nang biglang isang lumilipad na palaso ang patungo sa kanila. Sa halip ay tumama ang arrow sa puno. Tinitingnan ni Hasumi Rigui ang palaso at sinabing hindi ito simpleng palaso. Tumingin siya sa isang direksyon at nagtanong, sino ang nandoon? Narinig niya ang kaluskos ng mga dahon at napansin niyang may tumatakbo sa kagubatan. Tumingin si Feria sa palaso at sinabing ito ay isang palaso na puno ng mahika.
Tinawag niya si Hasumi Rijui at hiniling sa kanya na mag-ingat. Sagot niya na mag-iingat siya. Parehong pumwesto sina Feria at Sasha at tumingin ka sa paligid. Si Hasumi Rijui ay tumatakbo patungo sa bumaril. Ang sabi niya ay medyo mabilis ang bumaril. Mahirap daw siyang habulin sa masikip na kagubatan. Tumakbo siya ng mabilis at sinabing kung may nangyari sa kanya kanina ay sumuko na siya. Ngunit ngayon ay hindi na niya kayang kunin ang panganib na iyon. Ginagamit ni Hasumi Rijui ang kanyang mahika para mapabilis ang kanyang bilis. Mas mabilis siyang tumakbo para mahuli ang bumaril. Samantala, ang taga-baril ay huminto at nagtatakda ng 3 araw sa isang pagkakataon sa kanyang busog upang itutok sa kanya. Lumilipad ang mga palaso patungo kay Hasumi Rijui. Napansin niya ang mga palaso na papalapit sa kanya. Pakiramdam niya ay mas malakas siya kaysa dati, sabi niya, habang tumataas ang kanyang antas. Tumaas din ang kanyang pisikal na kapangyarihan kasama nito. Ang sabi niya kung tataas niya ang kanyang kapangyarihan, madali niyang mahuli ang taga-baril. Ganon din ang ginagawa niya. Pinapataas niya ang kanyang bilis sa tulong ng mahika at nahuli ang taga-baril. Sinusubukan ng taga-baril na palayain ang kanyang sarili mula sa kanyang pagkakahawak. Samantala, nakarating din doon sina Feria at Sasha. Napatingin sila sa bumaril. Bata pa lang siya, mukhang galit ang bumaril. Ang eksena ay nagbabago sa loob ng puno ng espiritu. Pumunta sila sa bahay ng elder ng Spirit Tree. Ang mga elder ng Spirit Tree ay humihingi ng paumanhin sa kanila para sa pag-atake. Sinabi niya na ikinalulungkot niya na minamaltrato nila ang kanilang mga bisita. Hiniling niya sa shooter boy na yumuko sa harap nila at humingi ng paumanhin sa kanila. Mukhang agresibo ang bata. Sinabi niya na walang pagkakamali mula sa kanyang panig. Idinagdag niya na sinusubukan niyang protektahan ang kanyang nayon. Sinabi niya na ito ay naging lubhang mapanganib sa mga araw na ito. Hinawakan ni Sasha ang bata sa buhok at hiniling sa kanya na humingi ng tawad ng maayos. Ang laki ng lalaki sa ibabaw nito, hinihiling niya sa kanya na palayain ang kanyang buhok. Sabi niya, right, hihingi siya ng tawad ng maayos. Hiniling niya kay Sasha na huwag siyang tratuhin na parang bata. Pagkatapos ay yumuko siya kay Hasumi Rijui at Feria at nagsorry sa kanila. Sinabi ni Hasumi Rijui na huwag mag-alala tungkol dito. Sabi niya, mas mahalaga, dapat niyang baguhin ang posisyon sa pagitan ng bawat pag-atake ng ilang beses at pagkatapos ay hatiin ang mga ito. Sinabi niya sa ganitong paraan magiging mas mahirap hanapin ang kanyang posisyon. Mukhang nagulat ang bata sa sinabi niya. Itinuro sa kanya ni Hasumi Rijui sa ganitong paraan. Ito ay gagana ng maayos. Kahit na ginagamit niya ito sa pagtambang at panghihimasok, tinitingnan siya ni Feria at tinanong kung ano ang itinuturo niya sa isang bata. Tinanong ni Hasumi Rijui kung bakit binanggit ng bata na ito ay mapanganib sa mga araw na ito. Tinanong niya ang matanda, ano ang problema? Tinanong niya siya kung may nagbabanta sa nayon, sinabi ng elder ng Spirit Tree Village na ang totoo ay umaapaw ang mga halimaw mula sa piitan sa mga araw na ito. Sinabi ni Feria na nangyayari rin ito dito. Sinabi niya ang parehong bagay na nangyari sa Redem. Sinabi niya na isang troll din ang umatake dito. Iniisip niya na may ilang abnormal na kababalaghan na nangyayari sa buong kontinente. Sinabi ng matanda na sinusubukan nilang sirain ang kaibuturan ng piitan, ngunit may problema. Sinabi niya na ang maalamat na ranked dungeon entrance ay bumagsak. Sinabi niya na imposibleng salakayin ang piitan ngayon. Sinabi ni Rijui na ang kanyang layunin ay upang lupigin ang 10 mythical ranked dungeon na umiiral sa mundong ito. Sinabi niya na ang bawat mythical ranked dungeon ay konektado sa isang maalamat na ranked dungeon bilang katapat nito. Sinabi niya sa loob ng mga ito na mamalagi ang isang sagradong bagay na kilala bilang ang Vine Key. Ang sabi niya ang piitan dito ay isa sa kanilang 3. Abutin ang gumuhong pasukan ng piitan. Tinitingnan nila ito. Mayroong isang malaking tumpok ng gumuhong material, sabi ni Feria na ito ay ganap na naharang, sabi niya. Itaboy man nila ang mga debris, mukhang may papasok na namang kuweba. Tinanong ni Hasumi Rijui si Sasha kung ganito na ang kuweba dati pa. Siya ay tumugon sa kanya na normal na ito ay clear. Dagdag niya, ito ay nangyari sa unang pagkakataon na ang kuweba ay naharang. Tinanong ni Feria si Hasumi Rijui kung ano ang gusto niyang gawin upang makita kung ano ang iniisip niya. Sinabi niya na dapat silang tumingin sa paligid at maghanap ng isa pang pasukan. Sinabi ng matanda na ang mga halimaw ay umaapaw mula sa piitan. Sabi niya kung ganoon, dapat may butas sa paligid. Biglang narinig nila ang isang humahagulgol ng isang boses nagtatanong si Feria kung ano ang boses na ito. Nagiging alerto silang lahat.
at tumingin sa paligid. Itinuro ni Sasha ang kanilang atensyon sa isang direksyon at hiniling na makita sila doon. Nakita nila ang isang grupo ng malalaking halimaw na papalapit sa kanila. Sinabi ni Faria na sila ay isang kawan ng mga Cyclops. Ang mga dambuhalang halimaw na may isang mata ay lumapit sa kanila. Sinabi ni Sasha na masama ito, dagdag niya. Naririnig nila ang Espiritu Tree Village. Kailangan daw nilang hawakan dito at pigilan sila sa pagpunta sa puno ng Espiritu. Hawak ng mga nayon ang kanyang espada. Inilabas ni Sasha ang kanyang busog at palaso. Si Hasumi Rijui ay naglabas ng sandata na nagpapatawag ng barya. Mukhang handa silang lahat na harapin ang Cyclops. Si Faria ay tumalon sa Cyclops at inatake sila. Inatake ni Sasha ang isa pa gamit ang isang arrow. Tumalon si Hasumi Rijui sa sanga ng puno. Umupo siya doon at pinagmasdan ang buong senaryo. Dinurog niya ang barya sa kanyang kamay at nagpatawag ng sandata. Maya-maya ay lumitaw ang isang rifle. Kinuha niya ito at tumalon pababa mula sa puno. Nawawala ang rifle. Sinabi niya na naubusan siya ng mga armas, nagpatawag ng mga barya. Sinabi niya na marami pa ring mga kaaway na haharapin. Sinabi ni Hasumi Rijui na magiging mahirap na harapin ang mga kaaway nang walang kahit kaunting armas ng pagtawag ng mga barya. Sinabi niya na kailangan niyang pamahalaan ang karamihan sa mga kaaway gamit ang kanyang kutsilyo. Hiniling sa kanya ni Nyx na gumamit ng Phantasm Swords. Sinabi niya na ang Phantasm Sword ay ang sagradong kayamanan na nakuha niya kay Fafnir, ang Diyos ng mga dragon. Sinabi niya na ang item na ito ay kailangan para sa misyon at upang bumalik sa kanyang orihinal na mundo. Tinanong niya si Nyx kung tama bang gamitin ito. Sinabi niya na walang problema sa paggamit nito. Sinabi niya sa kanya na kung gagamit siya ng isang sagradong kayamanan, ang kapangyarihan na nakaimbak sa loob ay bababa. Idinagdag niya na ang kapangyarihan ay mapupunan pagkaraan ng ilang sandali. Pagkatapos ay ipinaalala ni Nyx kay Hasumi Rijui ang tungkol sa S-rank item box. Sinabi niya na dapat niyang subukan ito at bigyan ng pagkakataon ng Phantasm Sword. Inilabas niya ang Phantasm Sword sa tulong ng kahon ng item. Hinihiling sa kanya na isipin na ang kanyang kapangyarihan ay bumubuhos sa kayamanan. Sinabi pa niya sa kanya na sa paraang ito ay maaalis niya ang kapangyarihan ng Rizal, at sa paraang ito ay maa-activate niya ang kapangyarihan ng Rizal. Pakiramdam ni Hasumi Rijui ay parang dumadaloy ang kanyang kapangyarihan sa sagradong kayamanan. Pagkatapos, sinusunod niya ang iba pang mga tagubilin mula kay Nyx para i-activate ang kapangyarihan ng Crisis. Samantala, lumapit at sumigaw ang isa sa mga miyembro ng grupo ni Cyclops. Sa isang humagulgol na boses, sinubukan ni Hasumi Rijui ang kanyang antas na pinakamahusay na buhayin ang kapangyarihan ng espada. Ang espada ay nagpapalabas ng malalakas na liwanag na alon at nagpapailaw sa kapaligiran sa paligid nito. Pagkatapos ng mga patuloy na pakikibaka, nagawa niyang buhayin ang kapangyarihan ng espada. Sinabi ni Nyx na ito ay kamanghamanghang. Pinahahalagahan niya ang kanyang mga pagsisikap at sinabi na ito ay isang bagay na hindi kapani-paniwala. Tinanong siya ni Sasha kung anong uri ng sandata ng mundo ang ginagamit niya. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung bakit hindi niya ito ginamit. Sa pagkakataong ito ay nakita niya ang isang Cyclops na umaatake sa kanya. Kinuha niya ang espada at handang makipaglaban sa kanya. Mukha siyang maliit na nilalang sa harap ng halimaw. Inatake niya ang Cyclops gamit ang mga espada. Parang may bitak sa espada. Nagulat si Hasumi Rijui nang makakita ng basag sa pinaghalong espada na nagsasabing hindi niya ito pagkakamali. Kung may lalabas na crack sa espada, sinabi ni Nyx na hindi pa niya narinig ang tungkol sa crack sa isang item ng Holy Treasury. Inilapit ni Hasumi Rijui ang espada sa kanyang ulo. Tila naasar siya nang makakita ng bitak sa espada. Tinanong ni Hasumi Rijui kung ano ang dapat niyang gawin ngayon. Sabi niya kay Faria at Sasha na hindi niya ma-target ang Cyclops mula sa kinaroroonan nila. Hindi raw magiging mainit ang sagradong kayamanan kung hihintayin niya ito. Ang Cyclops ay gumawa ng isang suntok sa kanyang kamay at sinusubukang durugin siya sa ilalim ng kanyang mga kamay. Sinubukan ni Hasumi Rijui na harangin ang kanyang pag-atake sa tulong ng espada, ang kamay ng mga Cyclops at ang espada ay humahampas sa isa't isa. Sa huli, nagawa ni Hasumi Rijui na putulin ang kamay ng mga Cyclops. Pinatumba niya ang Cyclops. Pina-activate ni Faria ang Wind Magic Swordsmanship. Hindi nagtagal, lumitaw ang isang mahusay na mandirigma doon. Tinanong niya kung dapat niya silang bigyan ng kamay sa pagpuksa sa mga halimaw. Lumilitaw ang isa pang mandirigma sa lugar. Ngayon ay sinabi niyang pantay-pantay nilang ibabahagi ang gantimpala,
Pagkatapos ay dumating ang isang batang babae na nakasuot ng medyo parehong uri ng damit at isang malaking sombrero. May dala silang mga armas. Tinitingnan nila ang senaryo mula sa taas. Nakipag-ugnayan ang mga bagong dating kina Feria, Sasha at Hasumi Rigui. Tanungin sila kung matutulungan nila sila sa pagpuksa sa mga halimaw. Tinanong sila ni Hasumi Rigui kung sino sila. Nagtataka sila kung bakit hindi nila alam ang tungkol sa kanila. Sinasabi nila na nagsusumikap sila para sa isang kalamangan. Ang blonde-haired boy mula sa kanila ay si Lar, na isang adventurer. Siya ay may kadalubhasaan sa swordsmanship, wind magic at fire magic. Above 80 ang level niya. Yung may braid na buhok ay si Roy. Siya ay may kadalubhasaan sa wind, magic at earth magic. Ang kanyang antas ay higit sa 75. Sabi niya sa tingin niya ay kilala sila. Ang pangatlo ay si Meru, na may kadalubhasaan sa freeze magic at 70 above level adventurer. Mukhang natigilan si Feria nang marinig ang pangalan ng Striving Edge. Tinanong siya ni Hasumi Ridgway kung sila ay mga sikat na kapwa. Sinabi niya na isa sila sa malaking 3S na partido ng kontinente. Sinabi niya sa kanya na ang isa sa 3 partido ay isa kung saan ang kanilang pinuno ay nagmamana ng isang maalamat na tool sa mahika mula sa henerasyon pagkatapos ng henerasyon. Sinabi niya na sila ay tinatawag na Dragon Tooth. Sinabi niya na ang pangalawang grupo ay ang isa na ipinagmamalaki ang pagkakaroon ng pinakamalaking bilang ng mga miyembro dahil sa pagiging suportado ng isang bansa. Sinabi niya sa kanya na ang pangalawa ay tinatawag na Ouroboros Brigade. Dagdag niya, at pagkatapos ay dumating ang ikatlong partido. Sinabi niya sa kanya na ang ikatlong partido ay binubuo lamang ng 3 tao at sila ay kilala bilang ang Striving Edge. Sinabi pa niya sa kanya na ang ikatlong partido ay sinasabing karibal sa nakaraang 2 partido. Sinabi ni Roy kay Feria na natutuwa siyang makilala ang isang magandang babae na tulad niya. Tinanong niya siya kung makikipag-inuman siya sa kanya pagkatapos nito. Sinabi ni Feria na ayos lang siya. Salamat na lang. Sinabi ni Lar na ang pagtatasa ay higit sa itaas. Natatakot daw siya na hindi sila ganoon ka-espesyal at wala silang ginawang ganoong klase ng panlasa. Dagdag pa niya, walang espesyal sa kanila. Ang sabi ni Hasumi sa kasong yun bago niya makumpleto ang kanyang pangungusap. Pinigilan siya ni Roy at hiniling na maghintay sandali. Sinabi niya na bilang mga adventurer, maaari silang makipag-usap tungkol sa isang bagay. Kumuha siya ng mga barya at ipinakita ito. Dapat daw pag-usapan nila yon bago magsimula sa trabaho. Sinabi niya na ito ay para sa kapakanan ng pagliligtas sa nayo ng mga duwende kaya hindi sila dapat maging maramo sa pagbabayad. Tila nasaktan si Feria sa kanyang mga salita at kahilingan. Okay lang daw sabi ni Sasha. Idinagdag niya na ito ay kanilang likas na karapatan bilang isang adventurer na kunin ang kanilang bayad. Sinabi ni Lar na nagpapasalamat siya na naiintindihan niya. Sinabi niya sa ganitong paraan magiging maayos ang mga bagay-bagay. Pumunta si Sasha kay Lar at bumulong sa kanyang tenga. Tinanong niya siya kung sapat na ang halagang ito. Sabi ni Lara, sige, sa alok, hinihiling niya sa kanyang mga kasamahan na simulan ang misyon. Mukhang excited silang tatlo, handa daw silang lumaban alang-alang kay Sasha sama at sa lahat. Para tinatanong ko si Sasha kung magkano ang inaalok niya sa kanila. Bulong ni Sasha kay Feria. Tila nabigla si Feria nang marinig ang kanyang mga sinabi. Tinatanong niya kung tama bang mag-alok sa kanila ng ganoong kalaking halaga. Sinabi ni Asha na hindi ito problema. Sinabi niya na ang mga duwende ay nagtatrabaho sa ibang bansa para sa mga ganitong uri ng mga kaganapan at problema. Tinanong ni Feria si Sasha kung ibinibigay niya ang kanyang mga serbisyo sa kaharian ng Nexus. Para sa mga kadahilanang ito, sabi niya oo, at iyon ang dahilan sa likod nito. Sinabi ni Hasumi Rigui na dapat nilang hatiin ang mga tungkulin at simulan ang pag-ikot ng talakayan. Sabi ni Lar simple lang ang lahat dito. Sinabi niya na iiwan nila ang kalaban kung mabibigo silang pumatay. Sila o itaboy sila. Ang mga Cyclop ay lumikha ng kaguluhan sa kagubatan, ang mga ulap ng apoy at usok ay makikita sa paligid. Tumalon sila sa grupo ng mga Cyclops. Tinawag ni Roy sina Lar at Marau. Kaya tumalon din sina Lar at Meru sa mga grupo ng Cyclops para talunin sila. Ginagamit ng tatlo ang kanilang mahiwagang kapangyarihan para labanan ang mga Cyclops. Ginagamit ni Maro ang kanyang mahiwagang kapangyarihan at pina-freeze ang marami sa mga Cyclops. Sina Feria, Sasha at Hasumi Ridgui ay tiningnan ng senaryo mula sa malayong taas. Sabi ni Sasha na mukhang hindi na darating ang turn nila. Sinabi ni Feria na ang kanilang mga kasanayan ay kamanghamanghang.
Tinitingnan ni Hasumi Rijui ang kanilang mga galaw sa pakikipaglaban at sinabing mayroon silang magandang koordinasyon ng pangkat. Aniya, mahusay at matibay ang kanilang komunikasyon at pag-unawa sa intensyon ng isa't isa. Aniya, ang mga taong lumalaban ng ganito ay umiiral din sa mundong ito. Tinanong ni Ferrie si Sasha kung anong uri ng mahika ang ginagamit ni Meru. Sinabi sa kanya ni Sasha na ito ay freeze magic. Dagdag niya, ito ay isang espesyal na uri ng magic ng tubig. Sinabi niya na kakaunti ang mga tao ang maaaring gumamit nito. Sabi ni Faria, tama ba yan? Sinabi niya na maaaring hindi siya ang prominenteng isa sa kanilang tatlo, ngunit sa katotohanan, siya ang pinakamalakas sa lahat. Bigla nilang naramdaman ang pagyanig ng lupa. Tumatawag sila. Ito ay isang lindol. Tumawag si Lar sa kanyang mga kasama na ito ay isang bagay na medyo masama. Sinabi niya na dapat silang umatras ng ilang oras. Ang lupa ay nagsisimulang mapunit na may malalaking bitak. Nagsimula silang tumakbo ng mabilis para umalis sa lugar na iyon. Nawala ng balanse si Feria. Sinabi niya na hindi niya mapanatili ang kanyang balanse at nahulog sa isang hukay. Sabi niya hindi siya aabot. Tumalon si Hasumi Rijui para iligtas siya. Ganoon din ang ginagawa ni Sasha. Hinihiling sa kanila ni Feria na gumamit ng mahika upang maabot ng hindi nasaktan. Parehong sinabi ni Hasumi Rijui at Sasha, okay sa kanyang tawag, humihingi sila ng enerhiya mula sa kanilang mahiwagang kapangyarihan. Nakarating sila sa lupa ng ligtas. Tinanong sila ni Hasumi Rijui kung ayos lang silang dalawa. Okay lang daw sila. Ang Strive ang Edge team ay umabot din sa ilalim ng lupa. Sabi ng lupa ay umuuga at umabot sila sa ilalim ng lupa. Ibig sabihin ay nasa ilalim sila ng Elf Forest. Natagpuan nila ang kanilang sarili sa isang walang limitasyong espasyo. Sila ay nasa maalamat na ranked dungeon na umaabot dito. Hindi nagtagal ay napansin nilang wala si Meru. Iniisip ni Lar kung nilamon na ba siya ng kuweba. Hiniling sa kanya ni Hasumi Rijui na hanapin muna siya. Sinabi ni Lar na ikinalulungkot niya ito. Tinanong sila ni Ferry kung ano ang nangyari. May kakaiba silang nararamdaman. Tumingin sila sa taas. Sinabi ni Hasumi Rijui na tila kailangan na nilang umalis sa paghahanap sa huli. Nakikita nila ang isang napakalaking halimaw sa itaas nila. Ang halimaw ay umuungal sa kanyang mahinang boses. Lahat sila ay naging alerto upang makita ang sitwasyon. Mukhang nag-aalala si Lar nang makita ang bagay na ito. Sabi niya, what the hell? Ang bagay na ito ay... Tinanong ni Hasumi si Feria kung kilala niya ito. Sinabi niya na nakita rin niya ang bagay na ito sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Sinabi ni Sasha na siya ay isang Heketoucher. Sinabi niya sa kanila na siya ang boss ng maalamat na ranked dungeon. Sinabi ni Roy na siya ang huling boss na nagpakita na. Hiniling sa kanya ni Sasha na mag-ingat. Sinabi niya na ang halimaw na ito ang tunay na panganib. Sabi ni Roy, oh, please come on. Huwag maging. Sobrang seryoso. Lumingon si Lar at nakita niya ang isang grupo ng mga Cyclops na papalapit sa kanila. Tinitingnan ni Hasumi Rijui ang Cyclops at sinabing makakatulong ito. Nagtatanong si Lar kung ano ang sinasabi niya. Paano ito posible? Tinatanong niya kung ibig niyang sabihin na ito na ang kanilang katapusan. Inutusan niya silang patayin ang mga Cyclops at ibigay ang mga sandata na nagpapatawag ng mga barya sa kanya. Sinabi ni Roy ang mga armas, nagpapatawag ng mga barya at nagtanong kung ano ang gagawin niya sa mga ito. Tumakbo si Fry patungo sa Cyclops at sinabing nakuha niya ang kanyang punto. Tinawag siya ni Lar at Roy mula sa likuran. Umaatungal ang Heketoucher, nananatili sa harapan niya sina Hasumi, Rijui at Sasha para harapin siya. Napansin ni Hasumi Rijui na ang halimaw ay nagbibigay ng kakaibang mahiwagang aura. Sinabi niya na ito ay magiging mahirap. Sinuntok ni Heketoucher ang lupa at gumawa ng malaking butas. Inaatake siya ni Sasha gamit ang mga palaso. Ginagamit din niya ang kanyang mahiwagang lakas para makipaglaban sa kanya. Naramdaman ni Hasumi Rijui na ang mga mahiwagang pag-atake ay tumatalbog sa kanya at hindi siya tinatamaan ng mga ito. Sinabi niya sa kasong yon, ang mga pisikal na pag-atake ay gagana sa kanya. Inilabas niya ang kanyang kutsilyo at tumakbo patungo sa halimaw. Tumakbo siya palapit sa kanyang kamay para atakihin siya, ngunit hindi niya ito nagawa dahil hindi siya nagkakaroon ng pagkakataong gawin yon. Sinasabi niya kung ano ito. Sinabi sa kanya ni Sasha na ang halimaw ay isang piitan sa kanyang sarili. Hiniling ni Sasha kay Hasumi Rijui na mag-ingat habang nakikipaglaban sa halimaw, sabi niya. Kaya yun ang dahilan kung bakit sinabi niyang mag-ingat, tinanong niya si Sasha kung paano sila dapat magpatuloy upang patayin at talunin ang halimaw na yon.
Sinabi niya sa kanya na para sa layuning yun kailangan nilang sirain ang kaloob-looban ng piitan. Sabi niya, pagkatapos lamang ay magagawa nilang patayin ang halimaw. Sabi niya, by deep. Ang ibig niyang sabihin ay ang likod ng halimaw, samantala sila at sinasabi sa kanila na sila ay nahaharap sa isang problema sa pagharap sa mga Cyclops. Ilang makahoy na arrow at mga piraso ng bato ang makikita sa kanilang paligid. Sinabi ni Feria na ikinalulungkot niyang sabihin sa kanya na napakarami nila. Sinabi niya na sila ay itinutulak pabalik. Nag-aalala raw siya sa stamina nilang tatlo. Sinabi niya na wala silang alternatibo. Kailangang lumusat sila dito. Una, inilabas niya ang huling barya. Mula sa kanyang bulsa, sinabi niya na ito na ang huling barya, ngunit hindi niya ito matiis. Mabilis niyang dinurog ang barya at nagpatawag ng sandata. Sa pagkakataong ito muli siyang nagpatawag ng ripple. Lumingon sina Lar at Roy at nagtataka kung anong uri ng sandata ang nasa kamay ni Hasumi Rigui. Sinabi ni Roy na hindi ito mahiwagang bagay. Tumingin si Feria kay Hasumi. Iniisip niya kung kaya niyang patayin ang dragon at Fafnir gamit ang sandata na ito, maaari rin niyang patayin ang halimaw gamit ang sandata na ito. Nilalayo ni Hasumi Rigui ang halimaw at nagpaputok ng baril. Tinamaan ng putok ang halimaw. Lahat sila ay mukhang nagulat nang makita itong pag-atake ng sandata ni Hasumi Rigui. Sinabi ni Lars na ito ay isang kahangahangang hakbang. Iniisip ni Roy na sa ganito ay madaling mapapatay ang halimaw. Sabi ni Feria hindi pa tapos. Sinabi niya sa kanila na umiwas, samantala, si Lar ay nataman ng husto ng halimaw. Tawag sa kanya ni Roy para makita ito. Ang halimaw ay tila hindi nasaktan sa pag-atake. Pumunta siya sa kanila at umungol. Sinabi ni Feria na ang halimaw ay hindi nasasaktan kahit sa pamamagitan ng armas. Paano nila siya papatayin? Sabi ni Hasumi na ito ay tulad nito. Sinabi niya na ang halimaw ay namamahala sa mga pisikal na pag-atake kasama ang mga mahiwagang pag-atake gamit ang kanyang mahiwagang aura. Sa tingin niya ay dahil sa mismong katawan niya ang piitan. Nag-iisip siya ng mga paraan kung paano matatalo ang isang kaaway na tulad nito. Tinitingnan ni Hasumi Rigui ang Cyclops at nag-utos na sanggain ang ataking papasok. Tinanong ni Roy kung ano ang dapat nilang gawin sa sitwasyong ito. Ibinaba ng halimaw ang kanyang mga kamay at inabot si Sasha. Hinawakan siya nito sa kamay. Para siyang maliit na nilalang sa kamay niya. Dinala siya ng halimaw pataas. Sabi ni Hasumi Ridge na hahabulin sila. Si Roy ay nagbigay ng suporta kay Lar at tinulungan siyang makagalaw. Sinabi ni Roy na imposibleng makipaglaban sa halimaw. Sinabi niya na hindi nila maaaring iwanan si Lar doon tulad nito at habulin sila. Hiniling ni Hasumi Rigui kay Feria na takpan sila. Sinabi niya na naiintindihan niya ang kanyang punto. Tinawag siya ni Roy at tinanong kung may balak ba siyang makipag-away ng nag-iisa sa Heketasha. Sabi na walang katotohanan na makipaglaban sa halimaw na yun. Sabi ni Faria na hindi. Hindi ganito ang usapin. Itinapon niya armas na nagpapatawag ng mga barya patungo sa Hasumi Rigui. Nahuhuli niya ang mga barya, idinagdag niya. Kung si Hasumi Rigui ang pinag-uusapan nila, ayos lang dahil makakalaban niya ito. Si Hasumi Rigui ay kumukuha ng mga barya at hinabol sila para lumaban. Tinanong ni Roy si Feria kung ayos lang siya. Sinabi niya nang may kumpiyansa na hindi na kailangang mag-alala tungkol dito. Siya daw ang ginayuma niya. Pagkatapos ng lahat, tinanong siya ni Roy kung mayroon silang ganitong uri ng relasyon. Sumisigaw siya at sinabing, hindi ito ganoon. Sinabi niya na sa pamamagitan ng mga salitang ginayuma, ibig sabihin niya ay humanga siya sa kanyang mga katangian at may pakiramdam ng pagpapahalaga sa kanyang mapang-akit na espiritu. Iniisip niya na pinangangasiwaan niya ang tungkol sa kasama. Pagkatapos ay iniisip niya na hindi ito ang oras para mapahiya ito. Sinabi ni Roy na alam niya yun. Tinawag ni Hasumi Rigui si Nix habang tumatakbo. Sabi niya oo sa tawag niya. Tinatanong niya kung ano ang kailangan niya. Tinanong niya siya kung bakit kinidnap ng halimaw si Sasha. Sinabi niya na sa kaso ni Lars, inatake lang siya. Sinabi ni Nick na ito ay dahil siya ay isang duwende, sabi niya. May higit na kapangyarihan kaysa sa tao. Sinabi niya na maaaring ito ang dahilan sa likod nito. Sabi niya, oh, parang ganun. Natagpuan ni Sasha ang kanyang sarili na nakulong sa isang bitag sa loob ng piitan. Hindi nagtagal ay narating ni Hasumi ang panloob na bahagi ng piitan, kung saan nahuli siya ng halimaw sa isang bitag. Tinatawag niya ang kanyang pangalan. Narinig ni Sasha ang kanyang boses at tumugon sa kanyang tawag. Sinabi sa kanya ni Sasha na ito ang ubod ng piitan.
Sinabi niya kung nagawa niyang sirain ang kaibuturan ng piitan, pagkatapos ay magagawa niyang talunin ang halimaw. Sabi niya, kailangan munang sirain ang core. Pagkatapos ay sinabi niya na ang halimaw ay nasa pagitan niya at ng core. Tinanong siya ni Nix kung ano ang gagawin niya ngayon. Sinabi niya na ang halimaw ay may mataas na depensa laban sa pisikal at mahiwagang pag-atake. Tinanong nila siya kung may paraan para makitungo sa kanya. Sinabi niya na mayroong isang paraan na sinasabi niya sa kanya na mayroon lamang isang paraan, na ang pag-atake sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga katangian ng mahiwagang at pisikal na pag-atake. Binigyan niya siya ng isang halimbawa sa pamamagitan ng isang arrow at ang magic ng apoy. Ayon kay Nix, kung siya lang, mahihirapan siyang mag-manage ng ganitong atake. Sabi niya, hindi, kaya niya. Sinabi niya na ang lahat ay nasa loob ng kanyang mga tungkulin. Inihagis niya sa ere ang barya. Dinurog niya ang barya at nagpatawag ng bomba. Pagkatapos ay isinaaktibo niya ang kanyang mahiwagang kapangyarihan, iniswing ang kanyang kamay sa hangin at inihagis ang bomba. Tinamaan ng bomba ang halimaw sa dibdib. Tila isang maliit na bato sa harap ng napakalaking halimaw na katulad niya. Matapos ihagis ang bomba, tumakbo siya patungo sa halimaw. Pagkatapos ay isang malaking pagsabog ang nangyari. Ang buong kapaligiran ay napuno ng mga ulap ng usok at apoy. Ang halimaw ay umungol at lalong nagalit. Sinabi sa kanya ni Mix na mayroong ilang mga palatandaan ng pinsala. Sinabi ni Nix kay Hasumi Ridgeway na higit pa sa damage output ang kailangan. Ang sabi niya ay hindi yun problema. Idinagdag niya na ito ay pagsubok lamang. Mabilis siyang kumilos at sinabing darating ang totoong bagay. Ngayon ay inilabas niya ang pangalawang sandata na nagpapatawag ng barya. Dinurog niya ang barya at ipinatawag ang Barrett M82 derived sub-variant, isang mabigat na Amos sniper rifle, XM100 at siyam na payload rifle ang lilito doon. Tinanong siya ni Nix kung hindi ito ang parehong sandata. Gaya ng dati, sabi niya, hindi niya matatalo ang halimaw gamit ang sandata na ito. Sagot niya sa kanya, iba ito. Sinabi niya na pareho ang parehong anti-material rifle, ngunit ang kalibre na ito ay nadagdagan. Sinabi niya na ang armas na ito ay magbibigay daan sa paggamit ng iba't ibang uri ng bala. Inilabas niya ang pangatlong barya at nagpatawag ng isa pang bagay. Tinanong siya ni Mix kung ano ito. Ang sabi niya ay armor-piercing ammunition. Sinabi niya na ang isang bullet core ay itinayo dito upang madagdagan ang lakas ng pagtagos nito. Ipinaliwanag niya ang iba pang mga detalye tungkol sa armas pagkatapos. Sabi ni Nick, sa madaling salita, dapat na mas mataas ang damage output ng armas na ito kaysa sa nauna. Hasumi Ridgeway says yes, idinagdag niya na yun ang dahilan kung bakit ginagamit niya ang isang ito. Inilagay niya ang bala sa sandata at tumakbo patungo sa halimaw. Tumalon siya sa hangin. Inilapit ng halimaw ang kamay niya para hawakan siya. Si Hasumi Ridgeway ay nagpaputok ng 25 caliber bullet. Sinubukan ng halimaw na takpan ng kanyang mukha, ngunit walang kabuluhan. Isang mapaminsalang pagsabog ang nangyari habang ang bala ay tumama sa halimaw. Nababalot ng itim na usok ang buong lugar. Nagsisimulang magdugo ang bibig ng halimaw. May darating na butas sa bitag. Tila gumana ang sandata ayon sa gusto niyang gumana. Ang kaibuturan ng piitan ay makikita na ngayon. Si Nix ay nagsasabi kay Hasumi Ridgeway na kailangan pa itong gawin. Sinabi niya na ang halimaw ay hindi ganap na natalo. Sa tingin niya, normal na bala lang ang natitira sa magazine. Malalampasan daw niya ito sa tulong ng mga natitirang bala. Doon din nakarating sina Ferrier, Roy at Lar. Tumatawag si Feria kay Hasumi Ridgeway patungo sa halimaw at inatake siya. Inilihis niya ang atensyon ng halimaw. Nagpasalamat si Hasumi Ridgeway sa kanyang ginawa. Kumuha siya ng isa pang barya at dinurog yon. Nagpatawag pa siya ng ilang bala. Si Hasumi Ridgeway ay gumagamit ng kanyang mahika upang mapabilis ang kanyang bilis, gumagalaw pabalik sa halimaw at naglalayon sa likod ng halimaw. Tumalon siya at tinamaan ng putok sa likod ng halimaw. Nagkaroon ng malaking butas sa halimaw na makikita sa magkabilang panig. Isang kakaibang uri ng liwanag ang lumilitaw doon pagkatapos. Pagkatapos ay lumabas si Sasha at nahulog mula sa taas. Hinawakan siya ni Hasumi Ridgeway sa kanyang mga braso. Iminulat niya ang kanyang mga mata at mukhang takot na takot. Tinanong ni Hasumi Ridgeway kung okay lang siya. Sabi niya ayos lang siya. Tumingin siya sa likod at nagtanong kung kumusta ang sugatang adventurer. Napatakip ng ulo si Sasha. Masayang sabi ni Nix, ginawa niya ito. Sinabi niya na naalis na niya ang maalamat na ranked dungeon, ang kanilang mga window ng status at ipinakita ang kanilang katayuan.
Tinanong ni Hasumi Rijui kung ang healing magic ay ibang uri ng magic na hindi nauugnay sa mga pangunahing elemento tulad ng tubig, hangin, apoy at lupa. Sinabi sa kanya ni Faria na ito ay ibang uri ng magic na nasa labas ng 4 na elemental na magic. Sinabi niya sa kanya na ang healing magic ay nagpapahintulot sa gumagamit na gamutin ang mga nasugatan na tao. Hiniling ni Sasha kay Lar na manatili. Ginagamit ni Sasha ang kanyang mahika para magpagaling. Sinabi ni Laria kay Hasumi Rijui na ang teleportation magic na gumagamit ng formation o ang illusion magic na nagbabago sa mga aspeto ng mga bagay ay mas malakas sa mga duwende kaysa sa mga tao. Sinabi ni Sasha na maraming espesyal na paggamit ng mahika. Kabilang sa mga ito, sinabi niya na tapos na siya sa isang pamamaraan ng pagpapagaling. Tinatanong niya si Lar kung ano ang nararamdaman niya ngayon. Aniya, pakiramdam niya ay ganap na siyang gumaling. Ngayon, sinabi niya na nagpapasalamat siya sa kanya para sa tulong. Hiniling ni Faria kay Hasumi Rijui na tumingin sa isang lugar. Sinabi niya na mayroong isang banal na susi doon. Sinabi niya na ito ang kailangan na bagay na kailangan nila upang maabot ang mythical rank dungeon. Sinabi ni Hasumi Rijui sa iba na pumunta sila doon upang hanapin ang bagay na yon. Tinanong niya sila kung wala silang pakialam kung kunin nila ito. Sinabi ni Roy na hindi nila plano ang pagpunta sa ganoong nakakatakot na lugar, kaya ayaw nila sa bagay na ito. Sinabi ni Lar na ang paghahati sa mga item na lumitaw pagkatapos na patayin ng halimaw sa kanila ay higit pa sa sapat. Isinuot muli ni Lar ang kanyang baluti pagkatapos makarecover doon at dumating si Muro at sinabing hindi nila ito makukuha. Magdudulot daw ito ng problema sa kanya. Isinaaktibo niya ang kanyang mga kapangyarihan at sinusubukang i-freeze ang lahat sa paligid. Tumalon ang lahat upang maiwasan ang pag-atake. Naghanda sina Faria, Sasha at Hasumi Rijui na makipaglaban sa kanya. Tumingin sina Roy at Lar kay Meru at tinawag siya. Ngumiti si Lar. At buhay siya. Nagbabago ang hitsura ni Meru. Tinatanong ni Lar kung ano ang nangyari sa kanyang katawan. Siya ay naging isang babaeng duwende at sinabing hindi na kailangang mag-alala tungkol dito. Sinabi ni Meru na ito ang kanyang tunay na anyo. Ipinapakita ng window ng kanyang status na kabilang siya sa lahi ng Dark Elves at mayroon siyang kadalubhasaan sa pagpapalaya ng mahika at ilusyon. Tumingin si Hasumi sa kanya at sinabing yun ang illusionary magic na dinala kanina. Humakbang si Meru at tumakbo patungo kay Hasumi Rijui. Napansin niya ang mga galaw nito. Nagtataka siya kung bakit ito lumalapit sa kanya. Isinara ni Maru ang kanyang kamay sa anyo ng isang suntok at tumalon kay Hasumi Rijui upang atakihin siya. Hinaharangan niya ang kanyang pag-atake at sa halip ay sinuntok ang kanyang sandali. Sinuntok niya ito, napagtanto niya na isa lamang itong ilusyon. Sa tingin niya ay maaaring maging mahirap ito. Napahawak si Hasumi Rijui sa kanyang kutsilyo. Ginagamit na naman ni Meru ang kanyang illusion magic, nakikita siya ni Hasumi na tumatakbo papunta sa kanya. Napansin ni Hasumi Rijui ang kanyang mga galaw, sabi niya, kahit na siya ay naglalaho, ang landas ng kanyang paggalaw ay posibleng mahulaan. Tumalon siya sa ere at buong lakas na ibinato ang kanyang kutsilyo. Ang kutsilyo ay umabot sa Meru nang wala sa oras. Nagawa niyang harangan ng pag-atake nito at mabilis na kumilos. Ginagamit niya ang kanyang freeze magic at lumilikha ng malalaking kristal ng yelo sa paligid. Mukhang imposibleng matalo siya, sinabi ni Hasumi Rijui na medyo malakas siyang harapin. Tiningnan siya ni Meru at sinabing hindi niya siya matatalo sa one-on-one na paghaharap. Tumawa siya at inabot ang banal na susi. Sinabi niya na ang kanyang layunin ay makuha ang banal na susi na hindi makipag-away sa kanya. Kinuha niya ang susi at tumingin kay Hasumi Rijui. Ang bawat tao ay tumingin upang makita ang kanyang inaalis ang banal na susi. Tumalon siya sa isang sanga, sabi niya, hanggat nasa kanya ang susi, hindi na kailangang manatili dito. Lahat ay nakatingin sa kanyang mga galaw. Nawala siya sa piitan. Tinawag siya ni Roy at hiniling na maghintay, ngunit umalis siya na nabalisa si Lar. Sabi niya, damn it, ano ang nangyayari dito? Muling nakaramdam ng sakit si Lara at malapit nang mawala ng balanse. Hinawakan siya ni Roy at binibigyan ng suporta. Hiniling sa kanya ni Sasha na huwag mag-over-exercise. Ang sabi niya, kahit na ginamit niya ang kanyang healing magic sa kanya, mukhang hindi pa siya ganap na naka-recover. Tinanong ni Hasumi Rijui si Sasha kung may paraan ba sila para habulin si Meru. Sinabi ni Sasha na ang magic ay hindi gagana sa isang itim na duwende tulad ni Meru, na maaaring gumamit ng mataas na antas ng illusionary magic. Sinabi niya na hindi nila matunto ng mga palatandaan ng kanyang malakas, ilusyonaryong mahika.
Tinanong ni Hasami kung ano ang Dark Elf. Sinabi ni Feria na sila ay isang subspecies ng lahi ng duwende. Sinabi ni Sasha na sila ay madilim na balat na mga duwende at maaari silang gumamit ng advanced magic. Sinasabi niya na yun lang. Sabi niya, nakakalungkot sabihin na may kinalaman sila sa mga kapangyarihan ng demonyo. Sinabi niya sa kanila na ang mga Dark Elf ay nakatira sa Elmi Sacred Mountain na matatagpuan sa tapat ng kagubatan. Sabi niya, sa ngayon ay huminto ang kanilang pakikipag-ugnayan sa kanila. Tanong ni Hasumi Rijui na nagtataka kung alam nila ang tunay na pagkakakilanlan ni Maro. Sinabi ni Roy na ito ang unang pagkakataon na narinig nila yon. Sabi niya sila, mga tanga, 5 taon na raw nila itong kasama at wala silang napansin ni isang bagay tungkol sa kanya. Tinanong ni Hasumi Rijui si Lar na nagmungkahi na pumunta sa nayo ng duwende, sinabing si Meru ang nagmungkahi na pumunta sa nayo ng duwende, sinabi na kakaiba na siya ay medyo hindi nagsasalita. Sinabi niya na sa pagkakataong yun, sinisikap niyang makuha ang banal na susi mula pa noong una. Sinabi niya na ang ibig sabihin nito ay bago niya makumpleto ang kanyang pangungusap, huminto si Hasumi Rijui at sinabing ang kanyang layunin ay makuha ang sagradong kayamanan na nasa pangalawang mythical rank dungeon, ang Kane's Holy Water. Sinabi ni Nyx na kailangan nila siyang sundan ng mabilis, kung kailangan niya ang sagradong kabangyaman. Si Hasumi Rijui ay naiirita sa boses ni Nyx at inilagay ang kanyang kamay sa kanyang tainga. Sinabi niya na alam niya ang katotohanan ito. Tinatanong ni Lar kung ano ang nangyayari dito. Sabi ni Sasha, masyadong delikado dito. Sinabi niya na ang piitan ay gumuho at kailangan nilang makaalis ng mabilis. Lahat sila ay tumakbo palabas ng piitan. Nakarating sila sa isang open field. Nagtatanong kung ano ang mapanganib. Pinakiusapan siya ni Roy na huwag dalhin ang labis na pasanin sa kanyang sarili. Sabi ni Lara, ayos lang siya. Sinabi ni Roy kung ano sa mundo yon. Nag-isip sandali si Hasumi Rijui at nagtanong kung nangyari ito dahil nasira niya ang kaibuturan ng piitan. Sabi ni Faria, hindi dahil doon. Sinabi niya na kahit na ang isang core ay nawasak, hindi ito nangangahulugan na ito ay ganap na mawawala. Sinabi niya sa kanya na may mahalagang kapangyarihan, ang piitan ay muling nabuhay sa dati nitong kalagayan. Sabi niya, tapos nangyari daw dahil sa kakaiba. Nakatayo sila sa gilid ng isang bundok at nag-iisip tungkol sa kung ano ang dapat nilang gawin ngayon. Biglang may isang flash ng mga lightnings na nagpakita mismo. Nagtataka siya kung paano ito nangyari. Sabi ni Lar, ano ito? Sa pagkakataong ito, nagtataka siyang makita si Nyx. Itinulak ni Roy ang kanyang mukha gamit ang kanyang kamay. Sabi niya, kay Nyx na kasing ganda niya ang isang walang Diyos. Tinatanong niya ito tungkol sa kanyang pangalan. Nagtataka si Feria kung bakit nagpakita ang sama ni Nick. Sinabi niya na hindi siya maaaring magpakita ng kanyang sarili maliban kung siya ay nasa isang lugar na may siksik, mahiwagang kapangyarihan. Sinabi niya na tila nasa landas na sila patungo sa mythical rank dungeon. Sabi ni Nyx na tama. Pakiramdam ni Roy ay naaakit sa mga Nyx. Hinihiling sa kanya ni Lar na putulin ito. Sabi ni Nick, sa madaling salita, ang mga mahiwagang kapangyarihan sa Elf Forest ay tumaas sa antas ng isang mythical rank dungeon. Nagtataka si Sasha kung paano nangyari yun. Sinabi ni Nick na maaaring dahil ito sa pagbagsak ng maalamat na rank dungeon. Sinabi niya na tila napapabayaan ni Grendel ang kanyang operasyon. Habang si Hasumi Rigi ay nagtatanong kung ang higanteng Diyos na si Grendel ay kapareho ni Fafnir, ang Diyos ng mga dragon. Sinabi sa kanya ni Nyx na pinangangasiwaan niya ang lahat ng piitan sa Elf Forest, sabi ni Faria. Ngunit bakit gagawa ng ganoong pagkakamali ang isang Diyos? Sabi ni Nick na parang nakatulog. Sinabi ni Sasha na mayroong isang alamat tungkol dito. Sabi niya 1,000 taon na ang nakalilipas, tinalo ng pinuno ng mga duwende si Grendel. Sinabi niya na ang Elf Forest ay ipinanganak dahil sa mga kagustuhan at pag-asa ng mga duwende. Sa oras na yon, sinabi niya na si Grendel ay natutulog mula noon upang makabawi mula sa pinsala. Sinabi ni Nick, gayunpaman, sa pagkabigla mula sa piitan na nahuhulog na malamang na siya ay madyay gising sa parehong oras. Nagkatinginan sila at sinubukang lumapit sa sitwasyon. Lumipat ang eksena sa Diyos na si Grendel na agresibong umuungal. May naririnig silang ingay. Para silang isang napakalaking bagay sa malayo. Sabi ng isa sa kanila, ito ang Diyos na si Grendel. Sinabi ni Sasha na mayroon siyang kamanghamanghang mga mahiwagang kapangyarihan. Nagiging magulo ang kapaligiran. Sinabi ni Nick na hindi, ito ay bago niya makumpleto ang kanyang pangungusap.
Tinanong siya ni Hasumi Rigui kung ano ito. Sinabi ni Nick na ang muling pagkabuhay ni Grendel ay hindi kumpleto. Sinabi niya na hindi pa siya ganap na nakaka-recover. Sinabi niya na hindi na siya muling nabuhay sa kanyang dating sarili. Dagdag niya, kung siya ay nasa ganitong estado, maaari niyang mag-isa na sirain ang lahat ng nakikita niya sa kanyang paraan. Tila isang napakalaking bundok ang naglalakad. Nakaramdam ng pag-aalala si Faria na makita ng kanyang mga mata ang eksena ng hilaw na pagkawasak. Sina Sasha, Roy at Lar ay medyo nasa parehong estado din. Gayunpaman, tila iba ang reaksyon ni Hasumi Rigi. Nakatayo pa rin siya na may mga ekspresyon ng kaseryosohan at determinasyon. Nakikita nila ang dagat ng apoy sa harapan nila. Ito ang sabi ni Hasumi Rigui. Isang magic calamity ba? Sinabi niya na ang pagkawasak ay tila sukat ng pagsira sa buong kontinente. Ang apoy ay makikitang umaapaw sa isang huling bahagi ng lupa. Nagbabago din ang kulay ng langit. Tila ang buong mundo ay nasa bingit ng pagkawasak. Sinabi ni Lar na ang pagkawasak na ito ay walang katotohanan. Napahawak sa ulo si Roy sa pag-aalala. Sinabi niya na walang paraan upang harapin nila ang ganoong sitwasyon at makalabas ng buhay. Hiniling ni Faria na tingnan ng lahat ang Grendel. Ang sabi niya sa lahat, gumagalaw na ngayon si Grendel. Gumagalaw si Grendel sa kanyang napakalaking laki ng katawan at umuungal. Sabi ni Sasha masama ito. Tinanong ni Hasumi Rigui si Sasha kung ano ang ibig niyang sabihin. Sinabi ni Sasha na mayroong isang malaking laki ng nayon sa landas ng Grendel. Sinabi niya kung magpapatuloy siya sa paglipat sa parehong direksyon, ang buong nayon ay mawawasak. Nagpanik si Nick at napahawak sa ulo niya. Nagtatanong siya, ano ang gagawin nila ngayon? Sinabi niya na ang banal na susi ay kinuha at higit pa rito, nagising si Gretel. Iniisip ni Hasumi Rigui na unawain ang sitwasyon at gumawa ng isang plano. Napansin ni Fairy na may iniisip siya. Tinatanong niya kung ano ang iniisip niya. Sinabi niya na dapat nilang kalimutan ang tungkol sa banal na susi. Sa ngayon, aniya, kahit subukan nilang hanapin ang banal na susi, malaki ang posibilidad na babalik silang walang dala. Tinitingnan niya ang buhay na pagkawasak sa anyo ng paglipat ng Grendel. Aniya, sa ngayon, dapat nilang iligtas ang buhay ng mga taga-nayon. Inutusan ni Hasumi Rigui ang lahat na hatiin sa 3 grupo. Sinabi niya na magkakaroon ng 2 tao sa bawat grupo. Sabi niya sasama siya kay Sasha na humahantong sa Lakeside Village. Sabi niya, pupunta sina Faria at Nick sa Spirit Tree Village at tatanungin ng matanda kung may paraan para makitungo sa higanteng Diyos. Sinabi nila na nakuha nila ang kanyang punto. Tanong ni Roy, paano naman sila? Sinabi ni Hasumi Rigui na pupunta sila sa pinakamalapit na Adventurer Guild at ipaalam sa kanila ang tungkol sa kasalukuyang sitwasyon. Sinabi niya na maaaring kailanganin na magsama ng isang subjugation party upang ilikas ang pangkalahatang populasyon. Sabi nila oo sa utos niya. Tinanong ni Sasha si Hasumi Rigui kung maaari niyang alisin ang Phantasm Sword. Sinabi niya na maaari niyang alisin ang espada, ngunit sa ngayon ito ay isang walang kwentang sandata. Ipinakita niya sa kanya ang espada at sinabing may lumalabas na bitak sa espada habang nakikipaglaban sa mga Cyclopes. Tinitingnan ni Sasha ang mga espada at sinabing maaaring maayos ang bitak. Sinabi niya sa kanya na mayroong restorer sa Spirit Tree. Sinabi ng mga nayon na maaaring ayusin ng isang elf tool restore specialist ang crack. Dadalhin daw niya ito sa nayon. Sinabi niya na ang magic ay medyo siksik dito at maaari siyang magkatotoo upang kumuha ng mga bagay. Hasumi Rigui, pagkatapos ay lumipat tayo. Sinabi niya na kailangan nilang ibigay ang kanilang 100% upang matagumpay na ayusin ang sitwasyon. Mukhang determinado na magawa ang misyon na lumipat ang eksena sa nayon sa Lakeside. May malaking pagkawasak doon. Isang babaeng duwende ang tumingin sa paligid. Tinatawag niya ang kanyang ama at ina. Parang may nagsunog lang ng buong village. Ang buong lugar ay puno ng mga ulap ng usok at apoy. Mukhang nag-aalala ang dalaga. Nakakaramdam siya ng matinding liwanag. Parang nakakabulag yun. Yung mata niya, tumingin siya sa itaas at nakakita ng isang kakilakilabot. Ang ingay sa paligid, tinatakpan niya ang kanyang mga tenga gamit ang kanyang mga kamay. Ilang sandali pa ay lumabo ang kanyang paningin. May mga tilamsik ng apoy. Inabot ni Hasumi Rigui ang babae at iniligtas siya. Bumalik ang tingin sa kanya ng dalaga. Nakatalikod si Hasumi Rigui. Inilabas niya ang kanyang kutsilyo at pamwesto. May mga kakaibang uri ng gumagalaw na mga sanga dahil sa liwanag, apoy at usok. Ito ay isang madaling makita sa paligid.
Ang sitwasyon ay wala sa kanilang kontrol. Si Sasha ay parang dinadala ng thunder na parang pagkawasak. Nailigtas ni Sasha ang sarili. Nakatayo siya sa tabi ng isang puno at inilabas ang kanyang busog at palaso. Nilalayo niya ang gumagalaw na brak na parang mga istruktura at naglalabas ng arrow. Parang blur ang buong eksena. Halos mahirap maunawaan kung ano ang nangyayari. Top of that, medyo malakas ang magical aura doon. Tahimik na nakaupo ang duwende na babae malapit sa Hasumi Ridgeways, tinutukan ng sanga na parang istruktura. Isang piraso ng nilalang na yun ang lumilipad sa hangin. Tinanong ni Hasumi Ridgeway ang dalaga kung ayos lang siya. Tumakbo si Sasha papunta sa kanila. Kinausap ni Hasumi Ridgeway si Sasha at sinabing iiwan niya ang kaligtasan ng batang babae sa kanya, sabi niya. Lahat tama. Binuhat ni Sasha ang batang babae ngayon. Tumayo si Hasumi Ridgeway at sinabing, tingnan natin kung ano ang magagawa niya. Tinitingnan niya ang mga istruktura ng Bracklock na kilala bilang Trant. Malapit, ginagalaw ng Trant ang sanga nito tulad ng mga paa sa hangin sa mabilis na paraan. Inipon ni Hasumi Ridgeway ang kanyang lakas at tumalon sa Trant. Sinabi niya na ikinalulungkot niyang gawin yon, ngunit kailangang alisin ang balakid. Naglabas siya ng sandata na nagpapatawag ng barya. Inihagis niya sa ere ang barya. Dinudurog niya ang barya at itinapon ang mga piraso nito. Sa pagkakataong ito ay nagpatawag siya ng pinahusay na bersyon ng isang portable flamethrower. Nagpaputok siya ng tuloy-tuloy na putok. Ang malalaking apoy ay tumataas sa hangin na nagdaragdag sa usok. Lumipat sila sa loob ng nayon at nakitang maraming tao na sinubukang pagalingin ni Sasha at nasugatan ang tao. Tinanong ni Hasumi Ridgeway si Sasha kung lahat sila ay mga taong nakaligtas. Sumagot si Sasha ng oo. Lahat sila ay nakaligtas. Sinasabi niya sa kanya na marami sa kanila ang nasugatan. Aniya, ililipat daw sila sa ibang lugar. Marami sa mga nasugatan ay nakahandusay sa lupa, walang malay at nagbubuntong hininga sa sakit. Lumapit ang batang babae at hinawakan ang kamay ni Hasumi Ridgeway. Nagpapasalamat daw siya na nailigtas niya ang buhay niya kanina. Nakatingin sa kanya ang dalaga na may nagniningning na mga mata at nakangiti. Si Hasumi Ridgeway ay tumingin pabalik sa kanyang mga ngiti at sinabing ito ay kanyang kasiyahan. Tumingin sa kanya ang dalaga na may pag-asa sa mga mata. Tinanong niya siya kung ililigtas niya ang bawat isa sa kanila, sabi niya. Gagawin ba niya yun para sa kanila? Umiiyak ang isa sa mga duwende at sinabing hindi nila nakita ang higanteng Diyos. Sabi niya ito na ang katapusan ng lahat. Sabi ng isa sa kanila, galit ang Diyos. Idinagdag ng isa pa na hindi sila maaaring lumaban sa Diyos. Sabi niya hindi sila makakalaban sa tadhana. Ang lalaki ay umiyak ng masama. Tinanong sila kung nabubuhay sila araw-araw ng kanilang buhay, na naglalagay sa kanilang pinakamahusay na pagsisikap, pagkatapos ay tinawag nila ang galit ng Diyos. Sinabi niya sa kanila na hindi na kailangang harapin ang ganitong uri ng kapalaran o Diyos. Mukhang narinig ng mga duwende ang kanyang mga salita. Mukha siyang determinado. Matatalo daw niya yon. Ang Diyos, sa kabilang banda, patuloy na sinisira ni Grendel ang mundo sa paligid niya. Mabangis siyang umungol. Tinanong siya ni Sasha kung paano niya pinaplanong talunin si Grendel. Sabi niya wala siyang ideya ngayon. Sinabi niya na walang ibang pagpipilian kundi ang magpatuloy sa anumang halaga. Samantala, dumating sina Ferrier at Nix sa Lakeside Village. Tumingin siya sa kanila at sinabing nakarating sila sa oras. Tinanong niya si Ferrier kung natutunan niya kung paano nila haharapin ang higanteng Diyos. Sinabi niya na tinanong niya ang elder ng Spirit Tree Village tungkol doon. Ipinakita niya sa kanya ang isang asul na kristal at sinabi na sa bagay na ito maaari silang makitungo sa higanteng Diyos. Kinuha ni Hasumi Ridgeway ang kristal sa kanyang kamay at tinanong kung ano ito. Sinabi sa kanya ni Faria na ito ay isang mahiwagang kristal. Sinabi niya na ito ay isang mineral na may mga mahiwagang kapangyarihan na selyadong sa loob nito. Sinabi niya na si Grendel ay hindi muling nabuhay ng maayos sa kanyang dating sarili. Sabi niya kailangan niya ng mahiwagang kapangyarihan para magawa yon. Sinabi niya na sa paggamit ng mahiwagang kristal na yon, maaari nilang baguhin ang kurso ni Grendel. Sabi niya, oh, ito ay gumagana tulad nito. Napapikit siya at nag-isip sandali. Sinabi niya na sila ay nagpapaliban upang makabuo ng isang plano upang talunin siya. Sinabi niya sa unang lugar, hahabulin nila ang kanyang landas sa paggamit ng kristal na ito. Sinabi niya na titiyakin nila ang kaligtasan ng mga naninirahan sa kagubatan na ito. Tumakbo sila ni Sasha sa direksyon na iyon. Inutusan niya sina Ferrier at Nix na lumikas sa nayon.
Dahan-dahan, sinabi niya na iiwan nila ni Sasha ang Grendel. Mahigpit niyang hawak ang kristal sa kanyang kamay. Sinabi ni Hasumi Ridge na binago ni Grendel ang kanyang direksyon patungo sa kanila. Tinanong niya si Sasha kung ayos lang ang pagpunta sa direksyong ito. Sabi niya walang mga settlements. Doon ay nagsasabing ito ay magiging maayos kung sila ay papasok sa isang malaking sukat. Mag-away kayo dyan, sabi ni Hasumi Ridge. Pagkatapos ay akitin natin siya sa ligtas na direksyon. Sabi niya, pagkatapos ay susubukan nilang talunin siya sa anumang paraan. Magiging problema daw yun para sa kanya. Lumapit siya sa kanya at sinabing huli na para makaiwas siya. Inilabas ni Sasha ang kanyang busog at palaso at tinutukan siya. Masyadong mausok at malabo ang atmosphere. Upang makakita ng isang bagay, sinubukan ni Hasumi Ridge na makakuha ng balanse habang nilalabanan ang mahiwagang aura. Nakarating din doon si Miro. Kailangang malaman ni Sasha at Hasumi Ridge ang presensya niya rito. Hasumi Ridge, salamat, Sasha sa kanyang tulong. Sinabi ni Sasha na hindi ito problema.